confirm no na yung aid of legislation part ng ating hearing, isa yun na lumalabas nga yung PIDEA, yung law creating the PIDEA, manpower, budget, etc. So, Palakasin ninyo, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kaya nga, isa yan. I will confirm it na yan ang isa sa mga initial kaagad na lumalabas na in aid of legislation na ideas. Yung PIDEA, pinasa lahat ng drug ano dyan, pero kaya ba? Yan. Nakuha natin ng feedback sa Presidente. So, Kulang. Yes, sir. Yes, sir. Ayun, isa yun sa ano. Ipapalabas natin yan sa future hearings. Ano ba ang sitwasyon ng PIDEA? Si PIDEG, bakit na-revive si PIDEG? NARCOM kayo dati yata pagkaalam ko. If I remember it correctly, NARCOM, inalis natin by policy of law. Pero rene-revive, it's now PIDEG under PNP. Sige. I'll now recognize Senator Bato for his continue his interpellation. Thank you, Mr. Chairman. Alam mo kung ang problema ng droga ay napakababa na level lang, siguro kaya ng PDEA kontrolin. But before we came into office, President Duterte at ako naging Chief PNP, sobrang talamak ang droga. Everywhere, anywhere, buong Pilipinas, kalat ang droga. Kaya, what can PDEA do? They are only 2,000 plus. Ang PNP, 200,000 plus ang PNP. Kaya kinakailangang immobilize ni Pangulong Duterte yung PNP because ang PNP everywhere in the Philippines up to the barangay level may police doon. Kaya ginamit ang PNP para mag-wage ng war on drugs. Hindi kaya ng PDEA. Hindi sa sinisiraan ni Pangulong Duterte ang PDEA. Talagang hindi kaya. Hindi kaya. 2,000 plus lang yung PDEA. Tapos yung PNP, 200,000 plus. So you better use the 200,000 plus at alam na alam pa ng mga pulis kasi yung iba nila mismo ay sila pa involved sa droga.